Sa kamatayon, para nga ma-stabilize ang ito ang kalag. Dapat na kita stability sa itong kalag. Kaya hindi mo pwede nga atong kinabuhi, mas-shaky, mag-panic, mag-fear. So sa kabutang, kaya ang mga butang na iyaw na sa itong kaaway. Inumduman din na ito na basta nagkakahandog ka kita, nagkakamalakad kita, naigo na tayo sa itong kaaway si Satanas. Kaya kung ginayang paningkamot sa tuwa, gusto mo ganyan na magkinabuhi ta kanunay sa kahandog. So atong pagkatunan kini siya, kining doktrina sa kamatayon. Adunay pito ka klase nga kamatayon nga atong isgutan dinhi. Katagan siya. Adunay pito ka klase nga kamatayon dinhi nga atong pagkatunan. Now, sa ako nag-iingon, ang kamatayon, maabot yun sa insaktong panahon. Alang sa mga nag-aalagad sa Diyos, o sa iyang pag-alagad, nagkinabuhi siya ng iyong fellowship with God. Kaya doon na may kamatayon na dinig panahon. Ito nang itawag na itong divine discipline. Ang divine discipline man God, kamatayon ka na siya nga dili sa tukmang panahon sa kabubuton sa Diyos. Kaya nga naman, ikuha mo sa magtotoo tungod sa iyang pagpakasala, pagpadayon sa pagpakasala, o busa, i-withdraw siya sa kalibutan, sa katuyuan na wala naman siya pulos kalibutan. So, dito naman sa sempuyo sa taas, wala naman siya pulos. Wala yung kamatayon na itawag na ito early departure. Now, nahibalo kita na kitang tanan, magpadulong kita na sa kamatayon. Siguro, kung magtansa-tansa mo, para sa mga sa'yo, matawag tag-tigulang, no? Gamitin na lang itong term na senior citizen, no? Kung magtanaw siguro mo sa mga senior citizen, murag one step away na lang, no? One step away, no? Sa may mga senior citizen din, magtatos ka mo, mataas din ng balo, no? So, one step away na lang, no? Saan lang kapikang nga tuwa, no? Ang uban, pasangin lang na lang gani na-slide sa panyo. Pagka-kuha niya na, pagka pinag-adlaw, patay. Atong pasangin lang nga. Amo na to, slide sa banyo. Basta senior citizen na lagi, gamay na kayong bikin. Ang uban na, pandol lang. Pandol. Matumba. Kasi ang senior citizen, gamay kulang lang dito. Maligas na gamay, no? Uban na matulog. Kalimot na ginhawa, kaya mo lagi, kulang na yun, no? So, kita ng mga senior citizen, kinahanglan dawato na ginagawa siya. Kinahanglan i-admit o i-accept na ginato na nga din na taas ang atong panahon sa kalibutan. Kung dapat, madawat na ito na siya. Anyway, transfer ng taas. Kita ng mga senior citizen, ato ginang pagkapangundaman. Pero alam po kaninyo nga mga batanon, ayaw po mo kumpiyansa, no? No? Kaya kami ba yung senior citizen? Pwede ba yung mugara po din, mabot po ng century? Kaya si Mama Beton, mabot mag 96. Kapit century, no? Pero wala siya kabot o 97. Matod pa ni Imelda, no? So, nabot man siya 96.
Kaya basin niya paspas ng dagan sa inyong kinabuhi mga young people o mga batanon niya, no? Ay kumpiyansa po. Kinahanglan mangandam po kayo, no? Kinahanglan atong life kanunay siya nga intact with God or in fellowship with God. Kaya ang kinabuhi manggod mabata o matigulang, pwede manggod na mabot. Kaya Job 5:26, ang Diyos na nainsaktong panahon sa mata ko sa kanapon. Ana, sama daw ta sa usa ka mais nga sanggiom sa usa ka mag-uuma sa insaktong panahon. Kung ang usa ka mag-uuma, dili man yun mo sanggi sa iyahang mais kung nakita niya nga linghod pa. So, iyan ang sanggion sa insaktong panahon. So, sa samang pagi, ang Diyos adunay insaktong panahon sa mata ko sa kanato. Wala siya nagkamate sa edad. Na may mga bata pa, kasi purpose niya na, may mga nagkudad na. Pero kana lang lagi, senior citizen, murag kuwan manggod, no? Murag klaro na manggod. Dili na kay taas mo. Mag-iapihap ng butag, 10 years, 20 years sa atong ginabuhi. Now, mo lang kinahanglan na tungtunan kining kamatayon, kaya ang kamatayon, dili man siya hadlok. Dili siya hadlok. So, atong tunan kini siya. Death, condition caused by separation or by a change from one state to another. Ang kamatayon, kuan siya means separation. Dili gid siya cessation, no? Kaya ang uban wato ka sa dictionary, cessation from life. Murag niundang na imong kinabuhi ba? Pero sa Bible, death means separation. Makabasa gani mo diya sa Biblia og pulong ng kamatayon, nagpasabot separation. So muna, separation ha, ayaw kalimti na ha. Kung sa ganing kamatayon, separation. Dili cessation. Dili katong nagundang na daw atong kinabuhi. Yes, partly tama na siya, pero dili na siya sa biblical yun nga definition. Now, sa scripture reveals 7 categories of death. Adunay 7 ka klase, no? 7 ka klase nga kamatayon. Now, number 1 diri is gitawag nato og physical death. So, maning number 1. So, physical death is the separation of immortal, immaterial soul from the mortal, material body. So, both may ipasabot sa physical death, mao kini ang pagkahimulag sa atong material. Sa may material nga iskutan diri, no? Yung atong lawas. Atong lawas. And then, ang atong lawas, mi-separate siya. Sige, welcome. Brother, welcome. Oni, welcome. Okay. Okay, mga higala nato ni sila. Basta magkasuroy ganun sila o Pilipinas. Nagini sila usa ka domingo din sa tuwa, suroy gini sila sa tuwa. Welcome, Brother Eddie, no? Si One, o bisa man si Chugita sa mga kauban, no? So, nakita karon sa pagtuon sa kamatayon. Ato na lang kining ipadayon tungod kay nakita service kada gabi sa tawag funeral service sa Mama ni Rona. So, physical death is the separation of the immortal, immaterial soul from the mortal, and that is material body. Buti pasabot nga ang ato ay kinabuhi. Just remember yun, kinahanglan mabutan natin sa atong isip kay dinhi man gud mahadlok ang tao kung dili ni masabtan. Ang ato yung soul walay kamatayon. Way kamatayon ang atong soul. Ang atong lawas mo ni siya mo deteriorate.
Muna mo hinay-hinay o kadto siya sa gitawag na to pagkasakit, pagkadaot, hangtod nga mamatay, mawala din siya. Sumunin nga itong ipuyan, siya lang ni siya. Sumunin siyang misiparate sa atong soul. Ang word nga death means separation. Misiparate ang soul and human spirit from the body. So misiparate siya, no? Pero ang soul na to, ang atong human spirit, na wala kang discovery karon ng unbelievers, no? Ang atong itunan ang believers, no? Kaya ang unbeliever is dichotomous lang sila. Two parts lang sila, body and soul ang lahat. Pero kita ng mga magkatuo, body, soul, and human spirit, trichotomous ta. Three parts. O busa, sa dihan nga ang usa ka magtotoo, musipalit na ang iyang soul, ang iyang human spirit, mo na ang body, mabili, mo na minutag, namatay na siya. Pero just remember, ang meaning ganun sa death, separation. Death means separation. So, misipalit ang iyang soul, o ang iyang human spirit, gikan sa iyang lawas. O buti pa sabot, ang atong soul, ang real you di ay, walang mamatay. Ni-transfer lang siya, gikan din sa kalibutanon nga kahimtang, ngadto sa nangitlong nga kahimtang. Kaya kung kita o sa kamagtotoo, ang atong soul, mupaulit man ngadto sa Diyos. Ang atong human spirit, mupaulit man ngadto sa Diyos. Mo ka nang dili man kita dapat mahadlok tayo sa mga yun. Kaya nga naman, ang atong tinuod nga pagkakita, the real you, ang soul, dili man mamatay. Kung may kamatayon. Klaro talihan, no? Now, ang soul, compose siya sa gitawag na to mga elemento sa mapanalitan sa mentality. Yes, apil na ang mentality. Apilin na ang volition. Apilin na ang conscience. Apilin na ang self-consciousness. Then, napagani sa part sa body yung gitawag na to emotion. O kana siya mo nang separate sa tao sa dihang ginatawag na to namatay na ang sa tao. So, separate ang iyang mentality. O mao kana nga sa dihang mutanaw na kita sa haya, usually pag tuwa sa haya, pag tanaw ta dito, sultihan mo siya, kasi kung saan mo magsulti sa iya, dili na gid siya moriya. Nga hindi naman siya moriya. Wala na siya mentality. Wala na siya volition. Wala na siya conscience. Hindi na siya makonsensya sa imuha. Kung naghilag pagkagtama din na, wala na siya self-consciousness. Unconscious na siya. Ngayon man, misipalit na ang ihang soul. Ang ihang soul, tuwa na sa Ginoo. Ibalik na sa Diyos. Ang gibilin lang, ang kinilang nato ang sundanan. 10. Itawag niya sa Corinthians 10. O po sa pag magubat na daw din atong 10, the word 10 sa atong lawas, magubat na daw din atong 10, ang atong soul, ang atong human spirit, mag-ulit sa Diyos. Umaw ka nang ihisgutan nila sa 2 Corinthians 5:8, absent from this body means present with the Lord. So, ang physical ng kamatayon dapat mabutang sa atong isip na nga dili siya kahadlokan. Kaya nga naman, ni-transfer lang ta. Ni-transfer lang ang atong kalag. Gikan sa iyo, tanong nga kahimtang, huwag niya ito sa taas. So, muna siya ha? Kinahanglan klaro taniyan na, no? Nga atong kalag, huwag kamatayon. Ang immaterial part, huwag kamatayon. Hindi siya matay. Bisang pag imasinggan di maigo ang atong soul. No? Di maigo. Ingalata nga ang atong soul, di manutlan o bisang unsang armas o ganang hunting na siyang idunggaw. Ang body lang ilang maigo. Pero di sila kaigo sa soul.
soul o kang human spirit. Dati, sa dili pa ka magtotoo, ingunan nita, natay body, then natay soul. Muna siya sa dili pa ka magtotoo. Kaya nga itong human spirit, nawala man sa diyang nagkasala siya dan og siba. So, pusa, gitawag ni siya og dichotomos, no? Gitawag siya og dichotomos. O gitawag siya two parts. Wala niyang parts kasi body and soul. Sa dili pa man totoo. So, buti pa sabot, sa dihang mamatay siya, ang iyang lawas bilin sa yuta, pero ang iyang soul, kaya dili man siya magtotoo, di siya po distaas, ha? Asa mo atong iyang soul? Sa center of the earth, kana kung dili siya magtotoo. Na ang atong isgutan, dili magtotoo, kaya dichotomos man. So dito siya sa center of the earth, dito magsugod ang iyang pagantos. Gitawag na siya torments sa hadis. Pero kung ang usa ka tao magtotoo na kininano, magduling ka direktulo na. Nanasay body, nanasay soul, andin kay magtotoo na siya, nanapot siya human spirit. Just remember nga, human spirit, gi-create sa Diyos nga nimo sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo, imong manluluwas. Ang naging time, automatic ang human spirit na create. Kumunang gitawag na po tao, word is trichotomos. So trichotomos na natay body, one, natay soul, natay human spirit. O kining duha kay material parts, morning mo pa uli ngadto sa Dios sa dihang mamatay ang usa ka tawo. Usa ka magtotoo. Ang iyang body ibilin sa yuta. So ang lawas lang mabilin. Mobalik siya sa buk. Pero ang iyang kalat o ang iyang espiritu mapauli ngadto sa Dios. So kinahanglan masabtan nato ni siya, klaro ni siya, no? So, muna niyang ingon din God, no? So, God decides the time, the manner, and place of physical death. Kung mag-iskita o kamatayon, ang Diyos ang nagbuot din. Kung nagkinabuhi lang yun kang uyon sa kabubuton sa Diyos, nagkinabuhi lang yun kang in fellowship with God, wala kayo dapat kabalakan sa inyong kinabuhi. Kaya bisan man ganit sa inyong kamatayon, ang Diyos ang nagbuot sa insaktong panahon. Nahibalo siya sa inyong kinabuhi, o nahibalo siya karon sa kanyang kuhaon, asa nga dapit kanyang kuhaon, unsa nga klase nga kamatayon, kang manner of death, naghibalo siya niya na, and then kanang gitawag na to asa nga dapit kung bisa man sa insaktong panahon. So dili mo dapat maburi nga naman nakasulat na sa Biblia sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die and after that the judgment. Meaning nanatay appointed time. Usay mo yung na murang tagitunglo, dili na siya tunglo, appointed time na din na siya. Ang mata ko sa nato na appointed time. Sa kuha, pamangkog kahibalo lagi, kaya ang Diyos namin nahibalo sa akong appointed time. Kung mingon siya nga 70 na kutaman, makita na ninyo, kailan lang katuwid, din sa yuta. Kung yun yung pinta mo nga, 60 na mas pastor, no? 10 years from now, wala na siya sa kalibutan. Inyo na nagpinta-pinta. Pero sa Diyos, kinahibalungan siya, na na-appointed time para sa kuha. Dili na ko dapat mag-question
dili na ko dapat magkabalaka. Kaya bisa kung saan na kong kabalaka, insakto na gina siya, appointment time na para sa kuha. Mobot na gina siya. Ugasan ko dapat mamatay. Kabalo na siya niya na. Unsang klaseng kamatayon, kaya usay biya kita biya mamili biya tayo klases kamatayon. Ang ban mo yung hindi na gusto na mag-antos-antos sa goy. Kung pwede lang, gritso. Di ba, mga nataw sa'yo, no? Pero naman ko'y purpose ang Diyos. Kung pananitan pa, bagiyon yun ay pag-antos. Dapat mag-enjoy ka sa imong pag-antos. God, may purpose sa imong kinabuhi, sa imong purpose sa akong kinabuhi, dapat ko na ito. Kung sa man gidang manner sa atong kamatayon. Ang place, hindi naman kahit ang magkuha na, no? Di na kayo concern na na. Kasamta natin mamatay, di na kita concern na. So, kaning manner, gusto na ito, mamili ka gamay ba? Kanang makalingkawas ta sa mga kasakit, kapait, kalisod, mo na gusto na ito malikayan, no? Pero, just remember, kung ikaw nagatubo ng ito sa pagkahantong, ang Diyos, bisang mag-unsa nga manner sa kamatayon, you can really bear it. Makayanan ni mo na. Ano man? Ang Diyos, once nga itugot niya na sa imong kinabuhi, based sa imong capacity for life, kung nagatubo ka sa paghantong, ang imong capacity for life, nakita o nabasa sa Diyos, kung pusa, nahigulo siya nga, hindi makadawat niya sa unsang klases kamatayon. And in fact, adunay mga daghang mga Christian martyrs na para sa ilaha, nagmalipayong sila o wala sila kabalaka, bisan man sa klases kamatayon ng niyabot ng kanila. Dahil mga magtotoo nga kung nakita nga grabe ang persecution, ipaguyod sa karwahe. Basta-basta ba na nga ihikot ka niya, ipaguyod ka sa karwahe, magkapanit-panit tuloy mga panit niya, pero wala. Nayuban hagbong sa turi, nayuban pangputan ng liyo, nayuban ginansang sa cross sa kay Jesus Christ. Pero sa uban pang mga martyr nga itong nakita, si Antipas, isulod siya ang drum. Niya ang drum, dibutang sa kalayo. Murag ibingka siya ba? Si John de Bilabir, isulod siya sa dakong gawa, nga puno ng mantika, nga nagbukal-bukal. Butang siya dito. Pero, ang Diyos nag-intervene. Bisan tinod, gibutang siya dito sa gawa, nga nagbukal-bukal. Wagi na pasok siyang panit. Mura lang siya naligo sa swimming pool. O sa ipaiskapo na lang siya. Motong dito siya sa isla sa Patmos, nabutang. Kaya ay napay pabuhat ang Diyos sa kanya. Bisang pag-usay buhatong sa tao, pag-persecute sa mga magtotoo, kung ang Diyos kung intervene siya, dili pag-imhita mo siyang kinabuhi. Kung napay pabuhat ang Diyos sa ating kinabuhi, dili pag-inamabot ng kamatayon. Bisag naanata sa tunga-tunga sa mga tao sa gitaw na ito, mga terrorist ng mga tao, nalibutan na. Kung dili pagkita kuhaon sa Ginoo, kaya iskapo pagkita. Look at itong mga hostages sa Israel, na ito sa Gaza. Namin ang kagawas. Huwag ka na nangamatay. Why? Tungkol kay ang Diyos, siya ang nag-determine sa kinabuhi sa tao. God decides the time, the manner, and place of physical death. Therefore, nothing can remove the believer from this life apart from the wisdom and the grace and the sovereignty of God. Wala'y makakuha sa itong kinabuhi. Muna ka ng kahadlok, dapat dili na mo abot sa itong pamunahon. Dapat dili na magpalipat sa itong kaway kay ang atong kaway manggod, maayo mong yun kayo siya magkanon sa itong nauna. Tagan ka, kahadlok. Tagan ka gaming balatian. Sa niyang balatian,
mo naman siguro ni mudala na ko sa kamatayon. Ano no? Gamay kayo litag sa kaway, murag mag-create din tag hadlok. Kay ang tao manggod, gawas na hadlokan, reactive. Ang uban, mangutkot lang sila ang tail, pagkutkot nila, nasamba naman akong tail. Diabetes naman siguro din. So mag-create na yun o fair sa atong pangunauna. Now, just remember, ang Diyos mo inahibalo sa atong kinabuhi. Kung nga dili ka dapat magkinabuhi sa kahadlok, kung ikaw nagkinabuhi lang ka nga, uyon sa kabubuton sa Diyos, ang Diyos ang nagplastar sa iyong kinabuhi. Wala isang kinsa na makakuha sa iyong kinabuhi kung dili tungkol sa Diyos. In fact, sa Matthew 6, mingon siya din ha, tanawan niyo ang nalanggam sa kalangitan. Wala usa nga mahulog kanila nga dili kabubuton sa Diyos nga mahal. Unsa pa mo? Unsa pa ta nga mga magtotoo? Kung ang langgam ang galing nga walay kalag, wala man kalag ang langgam. Pagkamatay niya na, dito lang nagbalik sa abog. Wa may kalagan ang mupaulit ito sa Diyos. Kung ang langgam ang galing nga walay kalag, gitanaw mo galing sa Diyos ang ilang insaktong panahon na mahulog sila o mamatay sila, wa sila'y kalag, unsa patay nga natay kalag, natay tawanon ng Espiritu. Busa, ang atong kinabuhi, nakasalalay diya sa kabubuton sa Diyos. God decides the time, the manner, and the place. Therefore, nothing can remove the believer from this life apart from the wisdom, the grace, and the sovereignty of God. The souls of the believers enter into the presence of the Lord and spend eternity in heaven, housed in a resurrection body. John 3:36, John 14:1-6, bisan man 2 Corinthians 5:8, o ang Revelation 21:4. Kung ikaw sa ka magtutoo ka, tanawan ninyo, no? Pareha ka na to. Magtotoo naman siguro ka na, no? Nagkatoo naman tayo kay Kristo ng atong Ginoong manluluwas. Tama ba? Okay. Hinahinay itong ipin. Tulungan ako, no? So, sabot nga, magtotoo na kang tanan, no? Now, just remember na magtotoo na kang tanan, ang ato ng kahintang, yun na nila. By now, gibutan na sa Diyos sa kalibutan. Pero hindi na nagkakalibutan, ha? Sumula pa sa Pilipos 3:20, nag-asa ta? Tagalangin ta. Ang tinuod na ito nga citizenship is in heaven. Now, basahan daw ninyo ang Philippians 3:20. Basahan ninyo para makita ninyo. Taga-asa ta. Sa may unang nakakita niya. Philippians 3:20. Ako may unang nakakita siguro. Nag-inom din eh. Apang kita, mga mulupyo sa langit, o gikan ni atong ginapabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Kita daw mga lumulupyo sa langit. Ang atong citizenship is in heaven. Dili ta taga diri. Sa to pa estranghero ra ta diri. We are just stranger. Ito kanya kanta ni Pastor Roger ba? I'm stranger here. Kanta ni Pastor Roger, no? Estranghero lang ta diri. Dili ta taga diri. So, ang pamagi sa Diyos nga makaadto na ta sa permanente na tong puyanan kung wa atay pulos diri, muna ayo jud pag binuang sa imong kinabuhi sa kalibutan. Kaya kasi patuong tag sayo dito, no? Taga dito biya ta. Taga langit biya ta. So, kung magtinarong ka sa itong kinabuhi, makapot pinato at insakto na itong edad nga gi-prepare sa Diyos sa tuwa, exactly dying grace, tungkol kaya nagkinabuhi, magkitawinan sa iyang kabubuton. So, ang mahitabo na sa tuwa, i-transfer lang ta. Gikan sa kalibutan niya kahintang, niya to sa langit nun niya kahintang. Kaya kung mamatay naman ta. So,
Wala di ay involvement niya kanang gitawag na to na naka sa lugnanan nga nahadlokan nga naka dito. No. Wala ka sa lugnanan. Ayaw pagkahadlok niya ng box diha isunod ka niya. Isunod pa juga sa ilalong siyuta, itabunan pa juga ayaw kahadlok niya na wala ka din ha. Lawas na to. Lawas na to siya. Ang imong kinabuhi, tuwa, ang tinuod nga ikaw, tuwa sa Diyos. Sabihin ikaw sa kamong totoo. Kung mo ka na ng 2 Corinthians 5, itlagay nun, absent in this body means present with the Lord. So kung wala na daw talining lawasa, naanata si Ginoo. Masabtan ninyo na, no? So kung wala na tayo lawasa, asa na ta? Tuwa na ta sa langit, tuwa na ta siya ang trono. So nag-abroad lang na ita, no? Hilig din kay abroad ang tao, no? Maka-abroad tag Japan, maka-abroad tag Amerika, murag lipay na kay tanan, no? Kanapa nga na itong abroadan langit? Wapagintay gasto, kita magbayad o aeroplano pa itong langit. Di mabot sa aeroplano ng langit. Ang throne room of God, kanang likod sa mga bitoon, di na mabot sa aeroplano. Di ka nakabot sa nearest star ang mga spaceship. Tutok lang sila din sa gitawag na itong pinaka doon nga bulan, mabot. Kanang bulan, mabot na nila. Pero moto na ta sa pinaka nearest star na di nag-travel o ang pinaka nearest star nag-travel siya o 400 light years. Kung kita kabot o 100, so kung travel ta kato sa nearest star, masakay ta niya ng spaceship, manigulang sa ta sa spaceship, mamatay ta sa spaceship, kita nakabot sa nearest star. How much more sa the throne room of God? The throne room of God, hindi makita sa mata sa tao. Ang atong makita ko sa lang, kutod lang sa mga kabituunan. Ay, hindi kagabi, hangad-hangad ka, mga bituon, no? Pero ka naman bituunan, ayun. Di na mabot sa spaceship. Sumura na itong makita. Now karon kay ang trono sa Diyos, likod pa man sa mga kabituunan. That means, pwede pa yung layuan. Dili makita sa mata sa tao. Pero, kita mo sa ka, pag kuhaw na ta sa Ginoo, isa lang na pagpamilok, pag human sa iyong ginhawa, kusog pa sa spaceship ang imong biyahe. Kusog pa. Murag, pagkana di mo, lapos na yung kastas. Grabe ang power sa Diyos. The power of God, dili ba kumpara sa, bisan man sa mga brilliant nga mga inventor or innovator sa kalibutan, mga scientists. Dili yun makaya. Dili kaya sa tao. So, ana nga to ang kinabuhi. Nag-travel ta, in the split of second pa. Kung mag-rapture kita, in the split of second naman na siya. Di ba yun yung mabasa ba yung sa 1 Corinthians 15, may siya, in the twinkling of an eye. Twinkling ba? Ang isgutan din na sa Biblia. Pagbasahan mo sa itong translation, in the twinkling of an eye. Pero sa Grego, dili kaya twinkling, kaya twinkling, mo na pa man ka. Mupilok pa man ka. Pero sa Grego, gitawag siya jerking. O kang jerking dia is, wala ka kapilok. Miyana lang ka o. Misiga lang yung mata. Nana is Jesus Christ. Pagbalik ni Jesus Christ, ay kuhawa lang ta niya, pagbalik ni Jesus Christ, hindi ka kapilok. Miyana lang ka o. Siga lang yung mata, makakapilok na ni Jesus Christ. Sugat ka niya. Mas faster pa sa twinkling ang atong pagsugat kay Jesus Christ. Sadya mo balik na siya. Huwag mo nang buti pasabot nga ang speed sa Ginoo lahi sa speed sa mga invention sa mga scientists. Huwag mo na nga dili ta yan ang panahon na dili na ta ulipon sa time, wala na.
Di mo yung travel tag langit, kwanta, travel sa tag 1 year, wala ka mabutog langit. No. Dili na. Kung travel tag Amerika, 18 hours pa din, no? 18 hours. Limited sa time kung kalimutan ng Diyos. Pero espirituhalong butang ganit, in the twinkling of an eye, ang word niya in the twinkling is jetting sa great. Means, di ka pa paminok. At ito na kasayahan, no? So, mo na ang atong kinabuhi diya is just wala mahuman, nag-transfer lang na niya, dining kalibutan na, ngayon na sa gitawag na to, bago na tong puluyanan, o permanente na tong puluyanan ng mga gitawag langit, no? So, mo ka na, padahin ta. O, kung nakalindot dito, kung sa'yo ihisgutan din na sa Revelation 21:4, dito daw, itong basahon, Revelation 21:4, kung sa'yo ihisgutan din na. Memorize mo siguro ninyo na ba? Hilom-hilom lang mo. Okay. Nagayon din sa verse 4, o iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Now, kung sa'yo po ipasabot ng iyang pagapahiran ang tanang luha sa ilang mga mata. Ngayon naman, ganong iyang pagapahiran ang tanang luha sa ilang mga mata. Sa diyang tuwa ng talento, pagapahiran daw niya ang luha sa tanan ng mga mata. Kung sa'yo po ipasabot niya din na. Starting today, di na yun ka maghilak dong. Magmalipayon ka na yun ka magmalipayon sa walay katapusan. So walay paghilak ito. Karon maghilak naman ta. Magsubo pa ta, magdanguy-nguy pa ta, magantos pa ta. Pero dito wala na. Kamunin yang ingon, iyang pagkapahiran ng tanang luha gikan sa ilang mga mata, o ang kamatayon wala na. Nakita niyo rin ha? O ang kamatayon wala na. Wala na tayong kamatayon dito. Hindi na tamang birthday dito no? Samo kayo sa kalimutan no? Kaya mag-birthday ganito, mag-ditson-ditson punta. Kapatang pinunta, no? Dito wala yung birthday dito. No? Wala yung birthday, no? So, o ang kamatayon wala na, o wala na usab unyay pagminatay. Ang sabi ng pagminatay? Dili katong namatay ha. Pagminatay means paghilak. Grabe yung paghilak. No, wala na. Wala na yung paghilak. Ni kasakit. Ni nakatugkan nito cancer. Wala na. Wala na cancer dito. Hindi man lang ng cancer sa kalimutan mo. Ang soul, hindi matugkan o cancer. Kini lang atong lawas. Ang atong soul, hindi masundan o cancer, no? Ni paghilak, ni kasakit. Kaya, unang mga butang nangagi na. Ang puti pa sabot, ang unang mga butang na yung islutan, kini nga itong kahintang karon mo pa ning unang butang. Antos pa, maningkamot pa, magbalatian pa, kung sa pa na, no? Ngunit unang butang. Yang islutan, kining unang mga butang na inyong experience karon nangagi na. Buti sa mo, minaway na ni siya. Dito wala na ni siya. Kanang mga paghilak, mga kasubo, kagulanan, kagulian, wala na ni siya dito. Kasakit, mga disasters, wala na ni siya dito. Umuna siya ang atong buhing paglaom. O kakinahanglan ang usa ka magtutuo, magmalikon siya kaugalingon, dapat stable lang atong mind. Dili ta dapat magkakahadlok sa kamatayon. Kung mabito na si Apostol Pablo, kung tingala ka nagsulti man si Apostol Pablo niya na, kung dili nimo masabtan ang doktrina sa kamatayon, mahadlok ka gyud. Pero nga si Apostol Pablo nga miingon man siya sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain.
Tungod kay siya unang nakasabot sa doktrina nga ang kamatayon niya ay sa tao, dili may katapusan sa iyong kinabuhi, kundi ang kamatayon na to, mo na sinugdanan sa walay katapusan ng kalipay kauban sa Diyos. Mo na siya. Mo sinugdanan sa walay katapusan ng kalipay kauban sa Diyos. O dapat magmalipayon ka Diyos. Kung ikaw sa kakristohanon, dapat magmalipayon ka. Kanang kaguol, iyan na sa itong kaaway. Kanang kabalaka, iyan na sa itong kaaway. Kanang kahandog, iyan na sa itong kaaway. O dili na mo'y plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Ang plano sa Diyos sa itong kinabuhi na magmalipayon ka samtang buhay pa ka. Magmalipayon ka samtang nagahulat ka sa iyong pagbalik. Magmalipayon ka samtang nagpadulong ka sa imong kamatayon. Muna ka puputong sa Diyos, dying grace. Kung dapat may experience na ito ng danan. Asa na ba ta? Paspas ang oras. Okay, so alang sa mga dili magtotoo, matipon yun sila ni Satanas. Kaya wala ba yung ilaing purpose ang Ginoo para sa linaw ng kalayo? Ang linaw ng kalayo, dili para sa tao. Para lang kinuntahan kang Satanas o sa iyang mga demonyo. Pero lagi, kung ikaw magpinarihas ka ni Satanas, di ka mutuo ni Kristo, ito naman daghanan di mutuo ni Kristo, no? Wato ka ubang mga nasod like China, India, Middle East, hindi na sa mutuo. Daghang mga dapit, mga billions pa nilang populations, di mutuo ni Kristo. Ang Pilipinas kuno ay murag ba makingutang murag Kristohano ang Pilipinas. Pero dili po kita ng tinuod ng Kristohano. May ilan na ay naputang na to 10%. Ang pangalan lang ang Christian. Kaya dili man Islam, dili man Buddhist, naman dili so Christian. Pero tinuod, wala si Kristo nagpuyo sa ilang kinabuhi. So kinikaroon ang hitas na berto. Importante masabtan na ito ng naberto. Ang naberto is gitawag na ito spiritual death. Spiritual death describes man's total separation from God. Moni, man's total separation from God. Hindi na akong i-reserve din eh. Kining ako na akong ikuha. Kasa ito ako. Thank you. So, papawang sa lahat na siya. Ang spiritual death, inunanin niya siya. Tawag siya o spiritual death tungod kay wala siya ay human spirit. Wala siya ang spiritual death. Tanang ng mga tao nga wala magtuo kang Kristo Jesus niya ng Ginoo manlulubas, gitawag sila espirituhanong patay. Spiritual death. Wala sila connection sa Diyos. Mabitaw nang dili sa ganahan simba, asa mo sa ganahan simba. Palabi nila to mga beaches, mga pleasures, asa to mga buhat sa kalibutan, dito na sila. Tuon sa pulong sa Diyos, wagi lang hindi sila magtuon sa pulong sa Diyos. Tinood lang. Kung ikaw dili ka magtotoo, dili ka nahibalo sa imong responsibility nga magtotoo dahil ka, ang pulong sa Diyos para sa imong wagi lamig. Kanang gingon nila na COVID, wala sa mukaon. Kung na COVID daw, wala sa mukaon, wala ka naka-experience ng COVID rin. Ano na naka-experience ng COVID rin? Isa may, si Brenda naka-experience. Tinod, wala yung lamig kaon daw? Wala na nawala. Na. Pero dagang mga nag-testimony nga katong na COVID daw, mawala daw ilang lasa. Nakakaon pa to. Oo. Wala lasa, pero nakakaon. Oo, nagkakaon, no? So, buti pasabot niya, may problema sa kuwano, kinawala ng lasa. Taste. No? Oo. So, di ba sa ganahan magkaon? Makakaon sila, pero di sa ganahan kung may lasa.
Sumuni mga unbelievers, ayaw na mong pagdahom sa dili magtotoo nga ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Dili ginas na ganahan sa pulong sa Dios. Tungod kay wala sila connection, there is no communication from the Holy Spirit to the human spirit. Pero kamo nganong namo dinhi? Because you have the human spirit. Sa diyang ito mo kay Jesus Christ, ang malang Espiritu nag-connect sa Holy Spirit kung mo nang nagapangandoy mo nga makatuon sa pulong sa Diyos. Ato sa gawas ron, ina nag-Bible study, di ba? Katawan na ka dito. Ano man, wala ni sa ilaha. They cannot understand spiritual things. Sumala pa sa 1 Corinthians 2:16. Dili mo na ipangandoy, dili na mawala ang desire. Ang desire nila is na mga kalibutan. Paglipay-lipay sa kalibutan, pag-enjoy sa kalibutan. Pagpahimulos sa kalibutan. Muna ilang ang mga butang na makita ng ilahan. So, ganito sa espiritual mong patay, dili siya makasabot sa espiritual mong butang. So, gitawag siya spiritual death. Describes man's total separation from God. Nahimulat siya sa Diyos. So, kung saan yung pag-expect niya na nga mo-connect siya sa pagpangalagad sa Diyos o sa Word of God. Huwag mo siya connection sa Diyos. Na-separate man sila, separated from God. But you, ikaw nga magtotoo, na kay connection. Nahimo pa ganit kang anak sa Diyos. Nahimo pa ganit kang member sa royal family of God. Mga sundalo ta ni Kristo, no? So, muna spiritual death. So, ang spiritual death, masulbad lamang sa dihan kita mo kang Kristo Jesus. Ato kini siya na panunod, gikan kay Adam. Actually, si Adam primero, trichotomos kito sila. Si Adam and Eve, gibuhat sila sa Diyos na body, na soul, na ay human spirit. Pero sa takna na nakasala sila, kung sa nitabo, nawala ang human spirit. Otong gingon sa Diyos sila ha, sa takna ng mukaon kanini sa bungas kahoy sa taliwala sa garden sa Eden, mamatay ka gayon. So ang iyong gisnutan nito ang kamatayon, ang ilang human spirit. Automatic yun, namatay ang human spirit. Ang ilang physical body na, namatay ba? So diyan kasala. In fact, si Adam, midagan pa 930 years, una namatay siya na. So yung physical body, so diyan kasala sila, wala yung namatay. Kung siya namatay nila, ay lang spiritual life. Automatic, nahimulang kain sila sa Diyos. Muna gitawag na itong spiritual death. Separation from God. Kung sa ito tungkol kay nahimugso ta, ikan sa kay Adam, mga sumusunod ta, gitawag tag procreation. Dili kita created ha, gitawag tag procreated. Nganong procreated ba ta? Yes, nag-enjoy ang atong mga mama o papa. So, na biological nga nahitabo, biological life. Pero sa diyan na nagdako ng tiyan sa atong mama, nahitabo na nga nagbuntis ng atong mama, nagdako na biological life siya, no? Paglabas yun sa panahon nga diin gianak ka, pag anak sa Diyos sa imuha, automatic gihatagan ka o kung buhay ka, kung kabubuto sa Diyos, ginhawaan niya. Pagkana niya, nakay kinabuhi. And that's the beginning of your human life. So wala pang nahimugso ako sa kabata, gitawag siya biological life. Pero ang Diyos, nagkatanaw, iyang sovereignty, iyang kabubuton, sa diyang ningon siya, paggawas yun, okay. Tagaan ako kinabuhi. Buhi ang bata, hilak na yung bata, uha! Buhi ang bata. Ang Diyos ang naghahatag kung kinabuhi, matag sa kanato. Kaya kung dilitan niya, tagaan ang kinabuhi, paglabas na to, taguang ka sa itong inahan, wakil kinabuhi ang sa bata. Magpabili na siya sa biological life. So nagsugod ang human life at the moment nga ang Diyos may ginhawa sa imuhang
kinabuhi, paglabas ni Mustagwang kan sa iyong inahan. That's the beginning of human life. O pagkatao ni mo, automatic, nalang kay body and soul. Dichotomous. Muling na panunod na to. Munang pag magbasa ka Roma 5:12, pinaging kakadan, muna yung iskutan din, no? Dichotomous ta sa mga pagkatao. So diri sa Roma 5:12 nagingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa usa ka tawo o ang kamatayon misulod pinagi sa sala. Unsang kamatayon? Spiritual death. Dili kamatayon nga physical ha, yang isgutan diri ha. O ang kamatayon misulod pinagi sa sala. O nga tungod dinhi ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasalamat. So, kita tanan nang matay ta. Unsang klase kamatayon? Spiritual. Boy ko yata, di pa physical. So nahimutan spiritually patay. Amo ni tawag na to karon spiritual death. Ang spiritual death na natawag sa kalibutan nga body and soul. Now, ang usa ka bata sadya nga ginahinay siya kadako, samtang bata pa siya, safety siya. Kaya ang Diyos hustisya man. Tungod sa hustisya sa Diyos, ang bata nga wala pa'y buot, wala pa'y panimuot, dili pa siya manubag, tungod kay wala pa siya nahibalo sa iyang desisyon. Busa ang bata nga nagpabilin siya nga kanang gitawag nga wala pa'y buot, safety siya sa tubanan sa Diyos. Muna si Jesus Christ mingon, paduula ka na ko ang mga kabataan, kay ilang gingharian sa Diyos. So tanang mga bata nga wala'y buot, sigurados ng motos langit. Pero sa niyang nagdako na ka, pareha ni Robinson. Pila na edad ni Robinson? Ha? Ay, manubag na kason, no? Kinahanglan mo tuon na dito kang Kristo ng Ginoo manluluwas. Kabuli na. Kinahanglan mo tuon na mo. Kaya yung Ginoo manluluwas si Jesus Christ. Ano man, dako na mo. Mas mayo pa itong bata nga nahimugso o pagkahimugso niya nagdako siya nga walay buot o hangtod nga midako na iyang lawas nga wala gihapoy buot kay safety pa to sa tubangan sa Diyos. Tingnan naman sa hustisya sa Diyos dili siya manubag tungod kay wa siya nakasalud sa iya. Pero para sa inyo nga mga normal karon, mabasa ba yun ako yung mga dagway ba normal kayo, no? So kinahanglan mubuhat yun mo desisyon sa pagtuo kang Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas. Kaya nga naman, kung dili mo mutuo kang Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas, magpabilin din mo nga dichotomous. Dili mamugna ang human spirit sa inyong kinabuhi. O ang creation sa human spirit, nagulagway ka na siya nga ikaw na born again. Nataw ka pag-usap sa taknang ng malang espiritu, nag-create na sa human spirit sa inyong kinabuhi. O ang creation sa human spirit, nga nung i-create ang human spirit, tungkol kay ang Holy Spirit, magpuyo po sa sulod sa inyong kinabuhi. God the Father and God the Son, magpuyo sa inyong kinabuhi. So, ang atong oras, murag insakto na yun, murag number 2 lang tataman. No? So, the only solution to man's spiritual death is regeneration. That means to be born again into eternal life nga makita sa John 3:6-7, John 6:23. So, nahimo kitang patay, nahimo kita sa kalibutan nga patay, pag-abot sa edge of accountability, kinahanglan mo ang buhat kang decision sa pagtuo, pagpili kang Kristo Jesus, ingon niya mong Ginoo manluluwas. Ngolang gina ang solusyon para na ikaw mahimong ma-born again. The word born again means regenerated. Matao ka pag-usap, magkakaplag at kaluwasan. So para kang Robinson o Phil John o kang Angel, no? Mga bata pa, no? Kinahanglan magbuhat mo desisyon sa pagtuo kang Kristo Jesus na may Ginoo manluluwas. Or else, magpabilin mo nga dichotomous, wala kita may walubayas ng kinabuhi,
Mintras buhi pa ta, karon mo tuo na kita dapat kang Kristo Jesus ingon natong Ginoo manuluwas. Ang yang gibuhat sa cross, mo sa atong kaluwasan. Pag ingon nga titilistay, it is finished. Yuman niya iyang mission dito sa cross. Kung ang imong pagkabuhaton mo na lamang ang pagtuo kaniya, ingon niya ang Ginoo manuluwas. Kung sa diyang ikaw magtuo kaniya, ang Ginoo manuluwas, sigurado kita. Aduna kita ipaglaom, aduna kita resurrection sa malabot ng mga agaw. Kasi Jesus Christ, nagpahibalo ka nato, pinagising kinabuhi, sa dahil gilubong siya, nabanhaw siya. Sa mong pamagyo sa, ikaw kung nagatuloy, ikaw kang Kristo Jesus ng Ginoo manuluwas, bisan mamatay man kita, pagkabanhaw kita sa malabot ng mga agaw. Kung pag kinabuhi kita sa walay katapusan, dito niya, kauban ng Kristo Jesus sa langit. Okay, din sa tama na atong pagtuon, ato lamang kining ipadayon. Kung naa ka mo sa funeral service, ako kining ipadayon. Murag 3 night series kini siya. Dito sa atong funeral service, kunyang gabi, atong ito kini siya, atong ipadayon kini siya. Okay, so magato kita sa pagkampo, at ngayon ang danas pagtindog, pagkampo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat yun sa panahon nga niyatag kami ka na mo. Kadin kami nagkakatigong, nagkatuon sa imang pulong. Ito kay importante ang kanamong masarta ng mga pulong para nga mamaligon ang among kalag bisan man sa among pagkinabuhi ng kalibutan. Bisan man ini doktrina sa kamatayon. Aday ng mga katawan, Father God, nga nagkakahadlok kayo sa kamatayon. But we praise you, Heavenly Father, nga pinagi sa imang pulong kanunay nga nag-remind ka na mo, nag-comfort ka na mo, nga dili kinisya mo ang katapusan sa among kinabuhi. Adunay kinabuhi nga walay katapusan, luyon ini, kung mo ka ng pagkinabuhi, uban ka mo. Hangtod sa hangtod. Father God, thank you so much. Bisa man sa imong mga pulong, nga kanunay nagaligon, nagpa-stabilize ang kalag, naghatag ka na mo comfort, naghatag ka na mo paglaom, naghatag ka na mo kalipay. Salamat kay magmadaugon kami batok sa mga kahadlok sa kalibutan, labi na sa kahadlok sa kamatayon. Ang tanan, Father God, ginauli na ko dahil paghimayan na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.